Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po ang lahat, ako'y nagpapasalamat, nagbibigay papuri sa ating Panginoon na nasa langit, ang Diyos ng kapangyarihan, naglalang ng lahat ng bagay, at kay Hesukristo na ating tagapagligtas, na binigay ang kanyang buhay para sa ating lahat, at sa gabay at ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na patuloy nagbibigay daan at naggagabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang mga Kristiyano. Okay, at nagpapasalamat din ako sa pagkakataon na makakapagturo ng salita niya sa pagbabahagi ng kanyang mabuting salita para sa ating lahat. Gawa nga ng ang salita ng Panginoon ay pagkain ng ating kaluluwa. Hindi lang physical ang kanyang pinagkakalob na ating kakainin, kundi ang spiritual na maririnig po natin ngayong umagang ito. At lubos ko pong pinapaabot ang aking pagbati sa inyo dyan sa Faith Bible Church of Tanay. Ang mga kapatiran dyan, kamusta po sa inyong lahat? At nako'y nagagalak dahil muli nakapag-bahagi na naman ng kanyang salita. Nung nakaraan na nandyan ako nung Enero, Pebrero, nung nandyan po kami ng medical mission. Sa mga nakakaalala sa akin. At kasama ko po pinapaabot ko pala ang aking pasasalamat sa inyo kay Pastor Midel na kasalukuyan nandito sa Amerika. Nakasama po namin siya itong mga nakaraang linggo at nandito nga siya kasama ang kanyang mga kapatid. At nagkakwentuhan nga kami at nakakatuwa naman dahil napag-uusapan namin tungkol sa ministry at nagkakaroon kami ng pag-uusap tungkol sa iba't ibang dapat gawin at mga mabubuting bagay na nangyari sa buhay namin bilang mga Kristiyano at kapatid sa pananampalataya. At pinapabot ko rin ng pasasalamat kay Ate Prosi, kay Sister Prosi na patuloy na nagbibigay ng kanyang mabuting balita para sa mga nangyayari sa paligid, sa mga kapatiran natin dyan sa Church of Tanay. At marami akong nababalitaan hango po sa kanyang pinabalita. Thank you Ate Prosi sa iyong patuloy na paglilingkod sa Panginoon, sa mga kapatiran dyan na patuloy na umaasa at nananatiling tapat sa pag-ibig ng Panginoon. At dahil sa iyo, nandiyan ka palagi sa kanila at inaalalayan mo sila. At papakilala ko ulit ang aking sarili para sa mga hindi pa nakakilala sa akin. Ako nga pala si Brother Vince. Ako po ay elder ng Faith Bible Church of Tri-City. Dito po yan sa may Amerika, sa may San Leandro. Kami po ay maliit na parte at sangay ng FBC of San Francisco. Okay? Yun po yung mother church, ang San Francisco. Kami po yung mga sumunod sa mga simbahan dito sa Bay Area dito sa Amerika. Kaya ako po ay nagpapasalamat muli sa pagkakataong ito dahil mabuti at maganda ang nagbabahagi ng salita ng Panginoon. So, bago po natin simulan, tayo po muna ay manalangin, ipikit ang ating mga mata at pasalamatan ng Diyos na naglalang ng lahat ng bagay. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo, sa iyong patuloy na pagbibigay ng iyong pagmamahal at biyaya, Panginoon, para sa amin. Kami nagbibigay pasalamat at papuri sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Diyos, O Diyos, na ikaw lamang ang Diyos at wala nang iba. Pinapaabot namin, Panginoon, ang aming pasasalamat at papuri sa iyong pangalan, sa patuloy mong ginagawa, Panginoon, para sa aming buhay. At sa araw-araw naming pamumuhay, lagi ka nandyan at lagi mong ibinibigay sa amin ang iyong mabuting mga biyaya na kinakailangan namin sa pang-araw-araw. Sa aming kakainin, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa proteksyon na aming natatanggap sa iyo, ikaw lamang at wala nang iba ang nakakapagbigay ng ito. Opo, at kami ay inyong mga nilang, pero ikaw pa rin ang nagbibigay ng lahat ng ito. Kaya kami tunay na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Nawa ang aming taus-pusong pasasalamat ay aming ipinapaabot sa iyo, Panginoon, dahil ikaw lamang ang Diyos at wala nang iba.
At kami ay lumalapit din kay Hesukristo na aming tagapagligtas, na siya ang nagbigay ng kanyang buhay para sa kapatawaran ng aming kasalanan. Salamat po, Jesus, at lagi ka nandiyan, Panginoon, sa amin. At kami ay nagagalak dahil binigyan mo kami ng panibagong buhay sa iyo, na ikaw lamang ang bumuhay sa aming patay na kaluluwa, at binigyan mo kami ng panibagong buhay. At kami nagpapasalamat sa iyo dahil binuksan mo ang aming mga mata sa katotohanan ng buhay, na kayo lamang ang daan at ang katotohanan, at wala nang iba. Kayo lamang ang patutunguhan papunta sa Ama. Kayo ang daan, Panginoon. Salamat po. Sa umagang ito, Lord, kami ay lumalapit sa iyo upang humingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, O Diyos. Alam namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na ginagawa, meron pa rin kami mga bagay na paminsan-minsan na nagkakamali kami, na kami ay natitisod at nakakagawa ng mga bagay na mali, Panginoon. Linisin mo nawa, Panginoon, patawarin mo kami, ang aming puso, ang aming isipan, ang aming mga nasasabi, ang aming mga bibig, ang aming mga mata na nakakita ng mga bagay na hindi maganda, at maging ang aming kinikilos, Panginoon, patawarin mo kami, O Diyos. At alam namin, Lord, na ikaw lamang ang pwede ang magpatawad, Panginoon. Salamat, at minahal mo kami ng dahil kay Hesukristo na aming tagapagligtas. Lord, sa patuloy na aming pananalangin, Lord, kami ay lumalapit sa iyo upang ipagdasal ang kapatiran dito sa FBC of Tanay, Lord. Marami sa amin ang dumaraan sa mga pagsubok ng buhay, mga problema. Sa kalusugan namin, marahil ilan sa amin may mga sakit at may mga karamdaman na hindi namin alam kung saan kami paparoon, gawa nga ng mga nangyayari sa aming buhay, yung mga sakit na aming nararanasan, Panginoon. Humihingi kami, Panginoon, ng iyong tulong, at naway hipuin mo ang aming mga katawan, Panginoon. At kung hindi man kami, yung mga mahal namin sa buhay, na mga nangangailangan ng iyong pagpapagaling, Panginoon, naway hipuin mo kami, at ang aming mga mahal sa buhay, na naway alisin mo ang mga problemang ito, Panginoon. Kung ilan man sa amin ay may problema sa relasyon sa kapwa, Lord, humihingi rin kami, Panginoon, ng iyong gabay. At hindi naman bago ito, dahil may mga pagkakataon na may problema kami sa aming kapwa, sa aming kapatid, sa aming pinsan, sa katrabaho, kamag-anak, kapitbahay, sa mga anak, sa asawa. Dalangin po namin, Panginoon, na baguhin mo ang aming puso, naway magkaroon kami ng mabuting pakikitungo. Ganon din ang aming kapwa, na naway buksan mo ang kanilang puso't damdamin, na magkaroon kami ng panatag at maayos na relasyon sa bawat isa. Ganun pa man, Panginoon, pinagpipray din namin ang aming trabaho, ang aming hanap buhay. Naway patuloy mo kaming gabayan sa aming paghahanap ng trabaho, o kung may trabaho kami, Panginoon, sa aming mga ginagawa, dalangin po namin ang patuloy na pagbibigay mo sa amin ng lakas sa aming ginagawa, at naway patuloy namin magawa ang aming hanap buhay, nang sa ganon na kami ay makapagdala ng aming bunga ng trabahong ito para may ibigay sa aming pamilya, Panginoon. Basbasan mo nawa ang aming mga kamay sa aming mga ginagawa. Ganun pa man, Lord, humihingi rin kami ng proteksyon sa kaaway at sa mga bagay, elemento at mga tao na maaring mga nag-iisip na mga masasamang bagay laban sa amin, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ingatan mo ang aming pamilya, ang aming mga anak, ang aming hanap buhay, ang aming kalusugan, O Diyos. Ingatan mo rin kami bilang kapatiran dito, Panginoon, sa FBC of Tanay. Alam namin, Panginoon, na kung gaano kami lumalapit sa iyo, O Diyos, ang kaaway ay laging nandyan. So, pinagdadasal namin na, Panginoon, na ingatan mo kami, at gawaran mo kami, Panginoon, ng iyong makapangyarihang kamay, na makakapagtulong sa amin sa mga nangyayari sa pang-araw-araw na buhay. At Panginoon, pinagpe-pray din namin ang church growth, o ang paglago ng simbahan na ito, Panginoon. Naway ibigyan mo, Panginoon, ng maganda pang pagkakataon ng simbahan na ito na lumago sa iba't ibang ministry, Panginoon. Pinagpipray din namin ng leadership sa pangunguna ng pastor, Ate Prosit, ng mga leaders, ng mga elders,
maging ang praise and worship na patuloy nagbibigay pasasalamat papuri sa iyong pangalan, O Diyos. At hinihingi din namin, Panginoon, na maging aktibo kami sa pagbabahagi ng iyong salita, Panginoon, nang sa ganon na marami pa mga tao makapakinig ng iyong salita, O Diyos. Dahil yun po ang inyong pinagkautos na dapat kami ay lumabas at ipalaganap ang iyong banal na salita at ituro at ibahagi namin sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, O Diyos. At nawa, Panginoon, basbasan mo ang aming simbahan, basbasan mo, Panginoon, ang aming gawain, na naway marami pang tao makakilala sa iyo. Salamat po, O Diyos. Basbasan mo rin po, Panginoon, ang iyong salita na aming tatalakayin ngayong umaga sa pagbubukas, Panginoon, ng sermon na ito, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maganda ang panalangin kung talagang sariwa at maganda sa kalooban ng tao natin na mananampalataya na ibinibigay natin ang ating pasasalamat sa Kanya dahil napakabuti ng Panginoon para sa atin, di po ba? At sa manangyayari sa atin sa pangaraw-araw, nakakatuwa dahil binibigyan niya tayo ng pagkakataon para mabuhay, maranasan lahat ng biyaya at mga pagpapala ng Panginoon. At nakakatuwa dahil ito ay nagbibigay ng katabaan sa ating puso. Okay? Yung bang puso natin na para bang tumitibok na parang ang Panginoon natin na talagang binibigay niya ang para lahat sa atin at ipinapamukha niya sa atin ang kanyang pagmamahal. Okay? Kaya nakakatuwa at sana'y palagian tayong nananalangin sa Kanya at ini-encourage ko kayo na patuloy tayong lumapit sa Kanya, manalangin at kung may problema, idulog natin sa Kanya. Ha? So, itong nakaraan linggo, nagpapasalamat nga pala ako kay Ate Prosi at nung kinausap ako ni Ate Prosi, tinanong ko siya kung ano ang naging tinalakay nung nakaraang linggo at napag-usapan nga ata at correct me if I'm wrong na ang pinag-usapan po ang naging paksa nung nakaraan ay tungkol sa grace and blessing. Ito sa Tagalog po ay pinag-uusapan yung biyaya at ang mga pagpapala ng Panginoon para sa atin. Kaya nahango po sa Efeso Kapitulo 2, 8 hanggang 10 na napag-usapan nga po nung nakaraang linggo. At sana marami tayong natutunan sa mga paksa, sa mga pinag-usapan ni na Pastor Midel na patuloy na ibinibigay sa atin ang mabuting salita ng Panginoon. At sana ito ay nagbibigay ng magandang kalakasan sa ating pananalig at sa ating pang-araw-araw na paglakad sa Panginoon kasi napakahalaga nun. Napakahalaga po nun. So sa pasimula, gusto ko po sanang buksan, sabihin sa inyo na buksan po ninyo ang Biblia ninyo. Kung kayo po ay may Biblia, buksan niyo po ang Biblia sa 2 Korinto, Kapitulo 12, versikulo 9 hanggang 11. Okay? Ulitin ko po. 2 Korinto, Kapitulo 12 o 12, 9 hanggang 11. Okay? Sa English, 2 Corinthians 12, 9 to 11. Ha? Madali pag English pero pag Tagalog minsan parang mayroon pa tayong mga, pero maganda ang nagsasalita ng Tagalog kasi yun ang talaga ang ating wika. Di po ba? So dapat maging bihasa tayo. Kahit na nandito ako sa Estados Unidos, ang usapan pa rin namin dito sa bahay hanggat maaari Tagalog. Kaya lang yung mga anak ko, yung iba sa kanila nakakaintindi, pero yung bunso ko parang pakonti-konti nakaintindi niya ang Tagalog. Pero hanggat maaari, mayroon pa rin pag-uusap ng Tagalog para maging bihasa sila. Okay. So kung nabuksan niyo na po ang inyong mga Biblia, basahin po natin. Babasahin ko po ito sa Tagalog. Ha? Babasahin ko po ito sa Tagalog. Sabi po doon, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa inyong kahinaan.
Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan. Nang sa ganon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil dito, maligaya ako sa aking kahinaan, sa mga panlalait sa akin, sa mga pasakit, pang-uusig, at sa mga paghihirap alang-alang kay Kristo. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalakas ng Diyos. Purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mabuting salita. Okay? So, kung babasahin po natin ulit, napakaganda ng mensahe po ng salita nito, hango sa kanyang salita. So, dahil ang pinag-usapan noong nakaraan ay patungkol sa biyaya at pagpapala, gusto kong idugtong itong pag-uusap nito, itong sermon na ito, na may koneksyon patungkol doon sa biyaya at pagpapala ng Panginoon. Kasi mas maganda kung tuloy-tuloy yung mga bagay na yun para sariwa pa sa ating isipan ang mga bagay na napag-aaralan natin patungkol sa ating Diyos. Okay? So, ang layunin po natin, mga kapatid, ang layunin po ng ating pag-uusap na ito, sa sermon na ito, na matulungan tayo mga Kristiyano na maunawaan ang halaga ng kanilang kahinaan. Ulitin ko po, ha? Ang layunin nito, na matutunan po natin mga Kristiyano na maunawaan ang halaga ng kanilang kahinaan para malaman din natin kung paano tayo tutulungan ng Diyos sa kabila ng ating mga kahinaan. Paano natin masasaksihan o makakamit ang pagpapala at biyaya ng Diyos sa kabila ng mga nangyayari sa ating buhay. Amen? So, napakaganda kasi nung binabasa ko ito, sabi ko, lahat tayo dumadaan sa mga problema. Hindi lang naman dahil porki nasa ibang lugar ka o nasa maayos kang buhay o ikaw ay nananatili lang sa isang lugar, maganda ang iyong hanap buhay. Tayong lahat mga kapatid ay nakakaranas ng problema. Meron tayong mga kahinaan, meron tayong mga bagay na imbis na itinatago natin yung mga problema natin kasi ayaw natin tayo mapahiya. Pero hindi niyo ba alam na sa kabila ng mga paghihirap at mga kahinaan na ating nararanasan sa buhay, ang Panginoon ay nananatiling tapat sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Amen? Nandyan siya palagi sa atin. Oo, pwede nating sabihin, narinig ko na yan pero wala naman nangyayari. Wala rin nangyayari. Ang tanong doon ikaw ba ay nagtitiwala sa Panginoon? Kasi kung ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, buong puso buong puso, hindi yung sa bibig. Kasi minsan, marami sa atin, o marami sa ibang mga tao na nagsinasabing, I trust in the Lord, naniniwala ako sa Kanya, pero ilang taon na wala naman nangyayari sa buhay ko. Ganun pa rin. So, minsan nag-iisip ka, pero kung susumahin mo, kasi wala naman pwede makakita ng puso ng tao, tangang ang Diyos lang ang nakakakita ng puso ng tao, siya lamang. At pero kung tutuusin mga kapatid, kung talagang meron kang tunay na pagtitiwala sa Panginoon, ulitin ko walang makakakita ng pagtitiwala ng puso ng tao kundi ang Panginoon lamang. Merong pagbabago. Merong siyang mararanasan o masasaksihan sa kanyang buhay na pagbabago. At alam natin niya kasi once na tumanggap ka sa Panginoon at tinanggap natin sa buong puso at tinawag natin siyang Diyos at tagapagligtas, siya ang nagbuhos sa ating mga kasalanan, pinatawad niya tayo at sa pagdating ng panahon tayo ay kukunin niya at tayo ay mananahan na ng buhay na walang hanggan kasi kapiling niya sa kalangitan. Okay? So, base po nga dito sa pag-aaral na ito na in our weakness, ito gagamitin ko yung konting English, na in our weakness, sa English po, that is why for Christ's sake, I delight in weaknesses. So in English ko lang po yung verse. In insults, in hardships, and in persecution, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. At babalik po ako sa verse 9, sabi doon, sa English pa rin po But he said to me, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness.
Yan. Okay, therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. So, ulitin ko ha, na sa kabila ng kahinaan natin mga tao, kasama na po ako doon. Lahat tayo, kayo, ikaw kapatid, ikaw kapatid, ikaw kapatid, lahat tayo. May mga problema, may mga kahinaan. At pinapaalam sa atin ni Apostol Pablo na sa mga problema na dumarating sa ating buhay, mga kahinaan na yun, nandun ang Panginoon na pinalalakas niya tayo. Itinataas niya tayo, okay? Binibigyan niya, itinatayo niya tayo sa ating mga paa na parang sinasabi niya na huwag kang manatili na nakaupo, na nakahimpil sa isang lugar, kundi kumilos ka, nandito ako, nandito ang Panginoon. Yan. So, yan na nabanggit na po natin ang layunin at ang mga verses na ating pag-uusapan. So 2 Corinthians 12, 9 to 11. Okay. So, merong dalawang bagay na gusto kong panimula sa inyo. Bilang mga Kristiyano, particularly sa ating simbahan, sa inyong simbahan, sa aming simbahan dito at simbahan kahit saan, na tayo na mga nagsisilbi sa Kanya, tayo mga nananampalataya, ay humaharap sa mga problema, di po ba? Lahat tayo may problema kasi wala namang pinanganak na maayos. Siguro maayos yung pinanganak pero paglaki nagsisimula na yung mga problema, yung mga ganung bagay. Sa mga katuwid, hindi tayo perpekto mga tao. Yan, hindi tayo mga perpekto. So, dahil hindi tayo perpekto, meron tayong mga nagiging desisyon sa buhay na para bang sana hindi ko na ginawa yun. O dapat sinabi ko ng maayos. O hindi na ako nagsinungaling o hindi na ako nagsabi ng mga ganung bagay. O hindi ko na dapat ginawa yun dahil alam ko makakasakit sa kapwa. May mga ganung bagay na nagiging sanhi ng problema natin. Okay? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ito, patungkol lamang ito sa simbahan. Kasi kung tungkol sa problema natin pangkalahatan, ay kulang ang ating sermon. Kasi abutin tayo ng matagal kasi lahat tayo may mga problema. Yung iba doon, mabuti pang ulit natin pag-usapan kasi either nakakahiya or ayaw natin. Pero alam ng Panginoon ang problema natin. Ayan. So, ang mga partikular, yung mga relasyon, yan, may problema tayo sa relasyon. Yung ating asawa, mga anak, pinsan, kamag-anak, kapitbahay, katrabaho. May mga pagkakataon na, magkakaroon tayo ng problema sa kanila. O tayo ang nagiging problema. Minsan nakakatuwa dahil tinuturo natin yung problema ng iba pero hindi natin alam na tayo pala nagiging sanhi ng problema. Kaya mag-iingat tayo kasi makaturo tayo ng turo na mali sila. Sinabi nito ganyan. Pero katotohanan yan, tayo ang pinagmulan ng problema. Kaya mag-iingat tayo. So, relasyon, yung ating karakter, yung karakter natin pwedeng pagmulan din ng problema. Paano ko ba sasabihin to? Kasi ang karakter o moralidad o yung ugali, yan. Minsan, lingid man sa ating kaalaman na mayroon din tayo mga ugali na para bang, ayaw ko nang sabihin pa sa kapwa na mayroon tayong mga problemang pangkarakter na masungit ako o mainitin ang ulo ko o ayaw kitang kausap. Huwag naman sana. Ano pa ba yung mga iba't ibang karakter? I think naunawaan yung ibig ko sabihin ng mga karakter, kasi gusto ko lang mag-ingat kasi ayoko makasagasa. Pero ang katotohanan yan, dapat pinag-uusapan din yung kasi gusto natin magiging maayos at tapat tayo sa Panginoon. So, yung karakter at yung ugali natin, minsan may pagkakataon na tayo nakakatisod din ng kapwa. So, yun pwede natin maging kahinaan. Yung pagiging mainitin ng ulo or yung matigas ang ulo, hindi tayo sumusunod sa mga magulang, pasaway, alam mo yung mga bagay na gano'n. Ano pa ba ang mga problema? Kalusugan. Kung meron tayong mga tinatagong sakit, ayaw nating malaman ng iba, meron pala tayong sakit na ganito, o kung may sakit man tayo, sinasabi natin sa kapwa, nagiging sanhi na para bang ayaw ko na magsimba,
Ayoko nang sumama diyan kina sis tsaka kina brother kasi nahihirapan na akong tumayo, nahihirapan na akong maglakad, dahil may problema ako. Ano pa ba? Ang edad. Ang edad minsan nakakapagbigay ng problema kasi nagiging conscious tayo dahil hindi ko alam, matanda na ako. Parang ayoko na, kayo na lang bahala diyan kasi hindi na para sa akin 'yan. O sa kabaligtaran, kung ikaw ay bata-bata na para bang, ay hindi pa ako pwede diyan kasi pang matatanda yan doon muna ako sa mga pambata, yung mga ganung bagay. So pwede maging problema yun kasi para bang ginagamit mo yun para hindi ka maging parte ng mga aktibidades sa simbahan, yung mga ganung bagay. Ano pa ba? Pamilya, pwede rin maging problema ang pamilya. Ano ba ang mga problema sa pamilya? Marami, di ba? Maraming problema sa pamilya. Yung asawa natin, mga anak, matigas ang ulo. Pera pwede maging problema. Actually, ang pera, sabi nga, ang pera isa sa nagiging sanhi ng problema natin. Kasi pag pera na pinag-uusapan, nakakalimutan na natin ang kapatid natin. Totoo yan. Pag pera na, iba na. Nakalimutan na natin yung pagpapala ng Panginoon. Pagkatanggap natin ng pera, thank you po thank you po, maraming po salamat, tapos bahala na kung ano mangyayari. Ang pera, siguro may pagkakataon na pag si pastor siguro, pwedeng pag-usapan kung ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pera. Marami tungkol sa pera. Kakulangan ng leader sa simbahan, yan. At yung mga teacher, yan, yung mga ganyan. So, ngayon, paano tayo magtatagumpay sa mga bagay na dapat nating gawin sa simbahan? Okay? So, paano tayo magiging tagumpay kung meron tayong mga ganitong problema? Dapat nating pag-aralan o asikasuhin yun para sa kabubuti ng ating paglakad sa Panginoon. So, meron dalawang bagay na pwede nating gawin pagdating sa mga problemang ganyan. Sabi ko nga, sinorkat ko na nga lang yung problema kasi kung uusisain natin lahat yan, magtatagal tayo. At dalawang bagay pwede natin gawin. Okay? Either tayo ay magreklamo. Okay? Pwede tayong magreklamo sa ating mga kahinaan, sa ating mga problema, o magmaktol, o magkulong sa kwarto, or wala na akong pakialam, bahala na ako sa buhay ko, o bahala na kayo dyan, yung mga ganung bagay. o ilapit natin sa Panginoon at humingi tayo ng kanyang gabay, kanyang biyaya, okay? Ang kanyang basbas, ang kanyang pagpapagaling, ang kanyang pagpapatawad, at isuko natin sa kanya yung mga ganong klaseng problema natin. Gaya nga na sinabi ko, dalawa lang yan. Either magreklamo ka, wala kang gagawin, hayaan mo na lang lahat ng bagay na nangyari sa buhay mo, problema ko, o ilalapit natin sa Panginoon at ilapit natin sa Kanya ang ating mga kahinaan. Okay? Ngayon, obviously, pag alam natin ang kahinaan natin, hihingi tayo sa Panginoon ng Kanyang biyaya at pagpapala para ikabubuti ng ating karakter bilang isang tao. Kasi bilang Kristiyano, mabuti na ang pagbabago ng ating buhay, ng ating puso ay nakikita rin, di ba? Nakikita rin ng iba na itong taong ito nung 2 years ago nasa kanto lang yan kung ano pinagagawa, o itong si kapatid. Sabi ko, parang lagi ko nakikita sa sinihan niya kung ano pinagagawa niya na. O itong isa, nasa barkadahan palagi. Tapos after 2 years, example lang to example lang. After 2 years, bigla na lang siya nagbago. Ayan, may ano ba nangyari? Diba? So, pag may pagbabago, alam mo na inilapit mo ang sarili mo sa Panginoon. So, nung tinanggap natin, kung naalala nyo, kung kailan nyo tinanggap si Jesucristo sa inyong tagapagligtas, merong transformation o merong pagbabago. Tayo na mismong tao, nahihirapan tayo magbago. Pero isa lang ang pwede magbago ng puso ng tao. Alam natin yun, di ba? Ang Panginoon lamang. Ang Panginoon lamang. Kung tayo ay tapat at bukas ang ating puso at isipan sa pagtanggap
ng kanyang pagmamahal at pagpapatawad, isa lamang ang may kapangyarihan para baguhin tayong lahat. Yan. So, tuloy po tayo. Okay? So, base sa ating binasa sa ikalawang Korinto, 12, 9 hanggang 11 or 11, na sinasabi na ang kapangyarihan ng Diyos ay ginawang perpekto sa pamamagitan ng ating mga kahinaan. Ano po bang ibig sabihin nun? Ano ba ang ibig sabihin nun, kapatid? Ha? Bakit? Paano mo natin ipapaliwanag na dahil sa aking kahinaan, okay, na dahil doon mararanasan o makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos para tayo ay makalagpas sa mga problema at kahinaan na ating nararanasan sa buhay. Tandaan nyo, hindi tayo perpekto. Okay? Tayo ay pawang mga nilalang. Okay? So, itong katawan natin, itong mga laman natin, lahat ito ay gawa ng Panginoon. Okay? Tayo ay galing sa alabok, galing tayo sa lupa. Okay? Tayo ay ginawa. Ang lahat ng bagay sa mundong ibabaw, sa kalawakan, sa himpapawid, sa karagatan, lahat yan, kung naalala niyo, ginawa niya yan sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa Genesis, Genesis 1, Genesis 1, Genesis 2. Ginamit niya sa salita. Sabi niya, let there be light. Magkaroon ng ilaw, magkaroon ng tubig, ganun, ganyan. Lahat ginamit niya ang kanyang salita, ang kanyang kapangyarihan. Alam mo ba na tayo mga tao ay ginawa niya sa kanyang mga kamay? Ginamit niya ang kanyang mga kamay nung tayo ay hinuhulma sa alabok. Una muna niyang ginawa ang mga lalaki. Ito, mga lalaki muna. Ginawa niya muna si Adan. Ginamit niya ang alabok at binuo niya tayo. Tapos hiningahan niya tayo. So binigyan tayo ng buhay sa kanyang hinga. At pagkatapos noon, alam niyo na nangyari, di ba? Nakita niya si Adan na nag-iisa. Nakita niya malungkot kasi lahat ng mga bagay sa mundong ibabaw may kapares. Ang ibon, ang leon, mga insekto, aso, pusa, lahat ng mga yan, may mga kapares. Tao lang ang wala. Tapos, ano nangyari? Pinatulog ang mga lalaki at anong ginawa? Binunot o kumuha ang Panginoon ng tadyang. Kaya, totoo ito sa mga nag-aaral sa medical, kulang tayo ng isang tadyang, kulang tayo ng ribs dito. So, yun ang ginamit ng Panginoon. Yan. Papuri sa Panginoon. At kung wala siya, wala tayong kasama sa buhay. Kaya, nagpapasalamat kami. Tayo. Sa ginawa ng ating Panginoon. Okay, tuloy po tayo. Ano pong ibig sabihin nun? Ang ibig pong sabihin nito sa ating mga mananampalataya ay ang pagkilala sa ating mga kahinaan at pagtanggap sa ating mga kakulangan. Ulitin ko. Sa ating mga mananampalataya ay kilalanin natin o alamin natin ang ating mga kahinaan at tanggapin natin ang ating mga kakulangan. Anong ibig sabihin nun? Teka kapatid, anong ibig sabihin? Parang malabo ata yung sinasabi. No. Ang ibig sabihin na tanggapin at kilalanin, kung alam mo o alam ko na matigas ang ulo ko o may mga bagay ako na ginagawa na kakaiba sa normal na ginagawa ng tao, dapat tanggapin mo sa sarili mo na meron akong problema na kailangan kong harapin, na meron akong dapat na isangguni sa Panginoon. O kung meron akong, bigyan ko yung isa pang halimbawa, kung ang bibig ko minsan, hindi ko maiwasan minsan na may lumalabas pa rin ng mga masasamang bagay, na masasamang salita na lumalabas sa ating mga bibig, issue yon. Yung issue, ibig sabihin, meron pa rin tayo mga kahinaan, meron pa rin tayo mga pagkukulang na dapat pa rin nating isangguni sa Panginoon. Okay? So, dapat kilalanin natin, mga kapatid. Kasi, habang tayo nabubuhay dito sa lupa, sa kapangyarihan niya at sa kanyang pagpapala, dadaan pa rin tayo sa mga problema. Amen? Dadaan pa rin tayo sa problema. At yung problema na yon, yung mga kahinaan natin, yung mga pagkukulang natin, yung mga issue, yung mga karakter natin, yung mga problema na dumarating, nandyan pa rin yan. Hindi yan mawawala. Okay? Hindi pa rin yan mawawala. Hanggat dumating yung oras na tayo ay kanyang kunin. Okay? So, anong gagawin natin? Kilalanin muna natin ang ating sarili. Alamin natin kung ano yung problema natin. Okay? Kayo lang kapatid na makakasagot niyan. Yung mga problema na yan, kayo lang ang nakakaalam.
Okay? Hindi ko pwedeng sabihin o alamin kasi hindi ko nakikita ang puso't isipan ninyo. Okay? Maaring ang inyong asawa, maaring ang inyong anak, ang pinsan, mga magulang. Pero ang higit sa lahat, ang mas nakakakilala sa ating lahat ay ang Diyos ang mananasa langit. Ha? Siya lang ang nakakaalam. So, bakit kailangan natin tanggapin? Kasi, pag tinanggap mo na may kakulangan ka nga, okay, na ikaw ay nagpapakumbaba, okay, ikaw ay malaya mong ipinaalam sa sarili mo na meron akong dapat pang asikasuhin sa aking buhay at ayusin, na darating ang araw na kung hindi ko to gagawa ng paraan o isasangguni sa Panginoon, ito ay magiging problema. Nakuha ba natin? Nakuha nyo ba? So, kailangan yung mga problema, hanggat maaari, isangguni natin sa Panginoon. O kung kumausap tayo sa mga kaibigan natin, sa mga kakilala natin, sa mga kapatiran sa simbahan, humingi tayo ng tulong. Ang bawat isa sa atin may problema. Bawat isa sa atin. Mahirap sabihin na, ayos lang ako, okay lang ako, okay na. May problema tayo. May problema tayo. Yun ang ano natin eh. Yun na ang parang DNA. Kumbaga, yun na ang nakamarka sa ating pagkatao. Kaya nga tayo pinatawad ng Panginoon. Pinatawad niya tayo nakaraan, nung mga nakaraan nating mga kasalanan, pinatawad niya tayo ngayon. Okay? At papatawarin niya tayo hanggang sa huli. Kung ikaw at ako ay nananampalataya sa Kanya. Amen? Amen. So, napakahalaga nun na maintindihan. So, kailangan kilalanin muna natin yung sarili na tayo ay mga pagkukulang. At dahil dito, ang lakas at biyaya ng Diyos ay mas makapangyarihan sa mga problema at kakulangan sa ating mga buhay. Narinig niyo po ba yon? At dahil dito, okay, na pag tinanggap natin at sumangguni tayo sa Panginoon, inilapit natin sa Kanya, okay, ang lakas at ang biyaya ng Diyos ay mas makapangyarihan. Okay? Alam niya kung ano ang dapat gawin niya sa atin. Okay? Alam niya ang problema natin kasi ginawa niya tayo. Okay? Alam niya ang kada sulok, kasingit-singitan at kaloob-loobang kwarto na tinatago natin sa mga puso, kung saan man natin tinatago ang ating mga kasalanan ng problema. Alam niya kung saan yun nakasingit. Alam niya. Kasi ginawa niya tayo eh. Alam niya laman ng isipan mo, alam niya ang isipan ko, ha? Alam niya ang gagawin mo mamaya, ha? O kung ano man yung plano niyo mamaya pagkatapos ng simbang ito, alam niya. Yung mga kasiyahan natin, yung mga problemang kinakaharap natin magmula Biyernes hanggang Sabado, ha? Maski Linggo, may problema tayo. Pagpunta natin minsan sa simbahan, may problema rin tayo eh. Normal yun mga kapatid. Kaya nga, mabuti na nalalaman natin na ang Panginoon, kilala niya tayo. Okay? Pero dapat kilalanin din natin siya. Kasi ang relasyon, hindi lang, alam ko sa English, okay? So, in English, sabi nga, it cannot just be one-sided. It has to be both ways. Okay? Kailangan may give and take. Take, give. Merong palitan. Okay? Ganun ang relasyon eh. So, merong nagbibigay, may tumatanggap. May tumatanggap, may nagbibigay. So, ang relasyon, kailangan magsanib o yung na kailangan mayroong komunikasyon yan na pag may relasyon, parang mag-asawa, di ba? Kailangan may relasyon sa bawat isa, may pag-uusap, may mga bagay na dapat asikasuhin, yung mga ganung bagay. So ganun dapat tayo sa ating Diyos. Hindi lang dahil humihingi tayo ng tulong sa Kanya, hindi, dapat magpasalamat din tayo sa Kanya. Kilalanin natin ang Panginoon. Okay? Kasi kung may relasyon tayo sa Kanya, alam niya yung Kanyang araw-araw na gagawin para sa iyo. Yan. Kaya nga, pagpapala at saka biyaya. Ha? So, mas maganda kung kilala tayo ng lubos ng Panginoon. Na itong taon to, si kapatid, yung pamilya na yan, naririnig ko sila tuwing gabi, nagdadasal sila sa akin. O yung si kapatid na yan, bago siya pumasok sa trabaho, nagpapasalamat muna sa akin. Diba? So, yung mga ganung bagay, mayroong relasyon. Kaya nga, dapat sa mga tayong nananampalataya na kung tayo may problema, ibigay natin sa Panginoon. Ha? Ilapit natin sa Kanya. Huwag nating sarilihin kasi, mahirap kung ganun ang mangyayari kasi hindi tayo nagiging tapat sa Panginoon, kundi sinasarili natin. Okay? Tapos, nagnanalangin tayo
na tayo ay nasa mabuting kalagayan, yung pala, meron pala tayong tinatago mga kasalanan. Ha? Mag-iingat po tayo. Ha? Mag-iingat po tayo. Hindi dahil tinatakot tayo, kundi para sa ikabubuti natin mga kapatiran. Ayan. Okay? Sa ikabubuti natin. So, yun po, ha? Medyo napalawak ang ating pagbibigay halimbawa at papaliwanag. Sana naunawaan natin, ano po, ha? So, meron po akong 3 points na gagawin. 3 points, A, B, and C, ha? Bago ko ituloy, humingi ako ng paumanhin dahil hindi na ako nakagawa ng PowerPoint o yung slide, kumbaga, 'di ba, pag nagsasalita si ng pastor o kung sino man ang mga nakatakdang magsalita sa pulpito, meron silang mga illustration. Wala po ako nagawang gano'n, kaya pasensya na po, ha? At maraming gawain din dito na hindi ko pa masyadong naasikaso, pero mabuti naman at least yung salita ng Panginoon na ang magbibigay ng mabuting paliwanag para sa ating lahat. Amen? Okay. So, magsimula po tayo sa letrang A. Ang unang puntos dito is talking about God's grace and strength. Okay? God's grace and strength. Ang ibig sa Tagalog po, ang pagpapala ng Diyos at ang kanyang kalakasan. Yan. Ang pagpapala ng Diyos at ang kanyang lakas, ang kanyang kalakasan. Okay? So, ganun pa man, ang biyaya po ng Diyos ay hindi kapalit ng ating kahinaan. Okay? Ulitin ko. Ang biyaya po ng Diyos ay hindi kapalit ng ating kahinaan, kundi isang pandagdag o karagdagan para sa atin, na nagpapahintulot sa atin na umasa tayo sa Kanya kahit sa mahirap na sitwasyon. Okay? Ulitin ko. So, yung biyaya ng Diyos o ang Kanyang pagpapala, dahil lumapit tayo sa Kanya, binigay natin ang ating mga problema sa Kanya, ang ating mga suliranin, yung mga issues sa mga kapwa-tao, yung ginagawa natin, tutulungan tayo ng Diyos. Pero yung mga problema na yun, nandun pa rin. Okay? Nandun pa rin kasi, oo, may kapangyarihan ng Diyos na alisin yun. Pero, mas nasasaksihan, nakikita natin ang pagpapala at kapangyarihan ng Diyos sa pagbabago niya sa atin paunti-unti. Okay? Pwede niyang alisin yun kung tayo tuluyan na nagtitiwala sa Kanya. Or, ito ay nagiging parang karagdagan para tayo ay matuto sa ating mga pagkakamali. At para tayo ay makaiwas o magkaroon tayo ng mga pagbabago sa ating buhay. Ha? So, yun po ang kanyang grace and strength, yung kalakasan na ibinibigay ng Panginoon para sa atin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, yung lakas na para tayo makatindig sa ating mga paa, yun ang ibig niyang sabihin. Okay? Hindi niya basta-basta papalitan, nasa Panginoon naman po yun eh. Kung aalisin niya yung mga problema na yun, or bibigyan niya tayo ng daan para makalabas tayo sa mga problema na yun. Para nang sa gayon, ang pasasalamat at papuri, hindi nang dahil sa ginawa natin, ha? Hindi dahil ginawa natin, kasi tayo mga tao, wala tayong kapangyarihan gumawa magpabago ng ating buhay. Tanging ang Diyos lamang na nasa langit ang pwede magbago sa atin. Kaya, ang kanyang pagpapala ay tumutulong para sa atin para maibsan o malagpasan natin ang ating mga kahinaan. Okay? Ang lakas ng Diyos ay ginawang perpekto sa ating kahinaan dahil ito ay sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Kanya. Ha? Dahil sa pagtitiwala natin sa Panginoon. Na ang Kanyang kapangyarihan, mga kapatid, ay malinaw na naihayag sa ating buhay. Malinaw na ipinakalap sa ating buhay ang Kanyang pagpapala, ang Kanyang pagmamahal para sa atin. Okay? So, napakaganda, hindi po ba? Na alam natin na ang lakas at ang biyaya ng Panginoon ay nasa sa atin. Ha? Hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid. Hindi niya tayo pababayaan. Wala siyang pinabayaang tao. Lahat ay tinulungan niya. Ha? At napakaganda nga at paunti-unti na nalalaman natin yung mga bagay nito. Dahil yung nga, lingid nga sa ating kalaman, meron tayong mga kanilang mga pagkukulang at kahinaan na minsan ayaw natin pag-usapan.
Kasi yung iba doon, nahihiya tayo o ayaw nating ipaalam sa kapwa natin na meron akong ganung bagay na ginagawa at ayaw ko makita nila o ayaw ko. Pero ang katotohanan niyan, kung isinusuko natin ang ating problema at inilalapit natin sa Panginoon, mas titindi at mas tatatag pa ang ating relasyon sa Kanya. Kasi bukas na bukas na yung ating relasyon sa Kanya. Kilala ka na niya, kilala niya tayo, kilala mo rin siya. Okay? Mas mabuti, maganda ang pagpasok ng pagpapala ng Panginoon kung binuksan mo ang puso mo sa Kanya. Hindi yung, okay, Lord, sige, nagpapasalamat ako sa ganyan, pero yung kasalanan ko, akin ito. Yung aking mga kahinaan, akin ito. Kasi nahihiya ako Nahihiya akong sabihin sa iyo na ganito pala ang ginagawa ko. Tapos, yung mga ganung bagay. Ang katotohanan niyan, dapat kung tayo ay may pananalig sa Kanya, ibigay natin, isuko natin yung mga problema ganun. Kasi mas magiging maayos ang relasyon natin sa bawat isa sa Panginoon dahil binuksan mo na ang iyong buhay, di ba? Kumbaga sa magkaibigan, sa magkasintahan, sa magkaibigan, binubuksan mo yung buhay mo sa Kanya na, alam mo ba na mayroon akong ginagawang ganito o meron akong sakit na ayokong sabihin pero hindi ko alam kung sasabihin ko kay na mama at kina papa o may ginagawa ako na ayoko kasi nakakahiya, baka kung ano na lang sabihin nila sa akin. Yung mga ganung bagay. Ngayon, nasa sa inyo yan. Nasa sa inyo yan. Pero ibinabahagi ko lang sa inyo mga kapatid kung ano ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Na kung gusto natin na maging maalwan o maging maluwag ang ating ugnayan sa ating Panginoon, kailangan buksan natin ang ating puso sa Kanya. Ibahagi natin sa Kanya, Lord, ito yung aking mga pagkukulang, ito yung aking mga kahinaan. Nawa na sa kapangyarihan mo, na unti-unti na baguhin mo ang aking puso, na maging mabuti akong tagasunod at na kumikilala sa iyo sa aking pangaraw-araw na pamumuhay. Ako, katulad ninyo, may mga problema rin ako sa buhay. Alam ko, inaamin ko na matigas ang ulo ko. Noon, mahilig ako mag-inom, basag ulo, mahilig ako sa barkada noon. Paunti-unti, binago yun ng Panginoon. Nakaranas ako ng mga barkadang maayos, o I don't know kung pwede mo sabihin ng barkada na maayos, kasi pinirawi yung barkada, pero meron ako mga barkada na dapat na hindi ko na sinunod, pero ginawa ko pa rin at nagkaroon nga tayo ng problema, napasama ako sa mga gang, napasama ako sa mga basag ulo, pag-inom, may mga ganung bagay. At nagkaroon ng struggle, kaya yung hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko, bakit ko ginagawa ito. Ito nangyari noon pa. Pero binabahagi ko sa inyo kasi lahat tayo may problema. Okay? So, ako po bilang elder ng church dito sa FBC Tri-City, meron po akong asawa at mga anak, meron kaming 3 mga anak. Ang katotohanan nga niyan, next week sa June 4, yung aking bunsong anak ay gagraduate na ng high school. Yan. So siya na po yung huli na magtatapos ng high school. Yung 2 kong anak nasa kolehiyo na. Yan. Tapos yung aking 3 anak, siya po ay gagraduate next week. Kaya buti na lang, sabi ko nga, hindi ko na nasabi kay Ate Prosi. Ate Prosi, actually this week busy dahil naghahanda ako para sa graduation. Pero you know what? Sa awa ng Panginoon, binigyan niya ng pagkakataon na nakapag-aral at nakapagbasa ng kanyang mabuting salita. Pero alam mo, nagpapasalamat ako kasi sa mga binabahagi mo sa amin dito sa church, maging sa akin personally, yung mga nangyayari dyan sa atin sa Tanay. Nakakataba ng puso at nakakalungkot yung iba. Pero kasama ng buhay natin yan especially tayo mga Pilipino, kasama na sa ating buhay yung mga ganyan. May kasiyahan, may mga bagay na mabuti, mayroon din mga kalungkutan.
hindi na yung kaiba, mga kapatid. Nangyayari din yan dito sa amin sa simbahan. Kahit saan nangyayari yun. So, mapalad tayo dahil ang Panginoon lagi nandiyan. Siya nagbibigay ng ating pagpapala at ng biyaya niya para sa atin. So, tuloy na po natin, ha? At baka tayo ay lumagpas. So, alam na po ba natin, alam niyo na po ba kung ano ang ibig sabihin ng grace o ng salitang biyaya? Alam niyo na po ba? Maaring nabanggit na rin po ni Pastor Midel kung anong ibig sabihin ng grace, ha? Sa English, grace o ang salitang biyaya. Parang review na rin to, review para sigurado tayo. Ang grace o ang salitang biyaya sa atin ay isang katangian ng ating Panginoon na kung saan pinapakita niya ang kanyang kabutihang loob sa tao. Okay? Ulitin ko, isang katangian ng Panginoon na ipinapakita ang kanyang mabuting loob sa tao. Okay? So, kasama po doon ang kanyang pagbibigay, blessing, pagpapatawad, okay? Ang kanyang pag-ibig at pagtulong kahit kanino, kahit sa tao na hindi karapat-dapat. Yan. Ang grace na sinasabi dito ng Panginoon is ang kanyang kabutihan na ipinapakita sa mga tao, lahat-lahat. Lahat-lahat. Yung mga taong ito, lahat tayo, ay pinagpapakitaan ng Panginoon ng kabutihang loob na kahit tayo ay suwail, matigas ang ulo, nagdadabog, o meron tayong mga ginagawa kung ano ng mga bagay, ang kabutihan ng Diyos o ang pagpapala ng Diyos ay bumabalot sa atin. Na kahit na ganyan ang ginagawa natin, ganyang matigas ang ulo natin, tuloy pa rin ang biyaya ng Panginoon. Yan. Tuloy pa rin ang kanyang pagpapala sa atin. Tuloy pa rin ang kanyang blessing. Binibigyan pa rin niya tayo ng pagkakainin natin sa pang-araw-araw. Pinoprotektahan pa rin niya tayo sa anumang maging aksidente. Binibigyan pa rin niya tayo ng mga anak. Tandaan natin, ang mga anak ay biyaya ng Panginoon. Hindi dahil sa ating mga magulang, kundi ang Panginoon lang ang nagbibigay ng lahat ng yan. Kaya pagpapala rin yan. Yung pagpapalaki ng mga bata, ang pagpapaaral, lahat ng yan binigay sa atin ng Panginoon. At sabi nga doon, unmerited favor sa English. Ibig sabihin, hindi tayo karapat-dapat na tumanggap noon dahil matitigas ang ulo natin, tayo makasalanan. Pero ganun pa man, ibinigay pa rin ng Panginoon. At gusto niyang ipaalam sa atin na ang Diyos ay ang Diyos ng pagmamahal. Yan. Yan ang ibig sabihin ng grace. Si Jesucristo, ang ating tagapagligtas, ang isang malaking halimbawa ng grace o ng kanyang biyaya. Okay? Pagpapala. Isang malaking halimbawa para sa ating lahat. Bakit? Dahil sa kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, ibinigay niya ang buhay niya sa kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Sabi nga natin kanina, nangyari kahapon, ng mga nakaraan, yung nangyayari ngayon, mangyayari bukas, at sa mga sa hinaharap. Sa hinaharap. So, niligtas tayo ng Panginoon, pinatawad niya tayo. Okay? Manalig tayo sa Kanya. Lahat ng ginawa niya para sa atin ay tunay at tapat. Okay? Hindi siya pwedeng magsinungaling sa atin. Alam niya ang ginagawa niya. Kasi tayo nagkakamali, pero ang Diyos hindi pwedeng magkamali, mga kapatid. Kaya sinisigurado yan sa atin ng Panginoon. Okay? So, yan po yung grace. Tandaan ninyo, hindi may kabayaran ng kasalanan natin. Okay? Kasi ang kasalanan natin, ang kabayaran ng kasalanan natin sa Romans 3:23, for the wages of sin is death, na ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Okay? At yung kamatayan na yun yung kabayaran, yun na yung impyerno. Kasi nga, noon pa man, itinalaga na ng Panginoon na itong mga taong ito, itong mga ginawa kong ito, matitigas ang ulo nito. Okay? Pagbabayaran nyo ng lahat ng yan sa impyerno. Pero, gumawa rin ng solusyon ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang grace, the ultimate gift, the ultimate salvation, yun nga, si Jesucristo sa ating tagapagligtas. Amen? Kaya, napakahalaga ng pagpapala ng ginawa sa ating ng Panginoon. Kung tutuusin nga, si Jesucristo ay sapat na para sa atin. Sapat na siya sa ginawa niya sa ating mga kasalanan.
Okay? Kung pwede, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa aklat ng Galatians o ng Galatia, Kapitulo 2, versikulo 20 o 20. Galatia chapter 2 verse 20. Galatians chapter 2 verse 20 o ang aklat ng mga Galatia. Okay? Sige po, buksan niyo po ang inyong mga Biblia. At kung merong slide, pwede rin po. Okay. Sige po. Sabi po dito, namatay akong kasama si Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinamumuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Hindi ko binabaliwala ang biyaya ng Diyos dahil kung may tuturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kautusan, walang saysay ang pagkamatay ni Kristo. Yan. Di ba? Sabi nga doon, kung lahat ng tao ay gumagawa ng tama, o lahat tayo ay maayos, bakit pa pinadala ang Panginoon, di ba? Sabi nga dito, I have been crucified with Christ. Tayo ay kasamang namatay ni Kristo sa krus, yung ating mga kasalanan na inaipako sa krus ng Kalbaryo. Okay? At hindi na ang ating sarili ang nabubuhay dito sa katawan na ito, kundi si Kristo na ating tagapagligtas. Kaya pinamumuhay dapat natin ang buhay na ipinagkaloob niya sa atin. Kaya kung meron tayong mga kahinaan at mga problema na ating kinakaharap, isuko natin sa Kanya, mga kapatid. Ibigay natin sa Kanya. Huwag nating itago. Okay? Kasi ang kamay ng Diyos, lagi siyang bukas. Binubuksan niya yung Kanyang mga pagpapala sa ating lahat. Kasi mahal niya tayo. Kahit na anong tigas ng ulo natin, minahal pa rin niya tayo. Kasi alam niya na tayo ay mga tao lamang. Tayo ay mga pawang mga nilalang lang niya. Okay? Kumpara sa kapangyarihan ng Diyos, kung tutuusin niya, dapat noon pa, wala na tayo eh. Kung bibilangin ng Panginoon ng kasalanan nating isa't isa, matagal na tayong wala. Pero uulitin ko, dahil sa kanyang pagpapala, sa kanyang pagmamahal, na walang sino man na makakapantay. Dahil Diyos lamang ang pag-ibig, mga kapatid. Alam natin yan. Siya lamang ang pwede magbigay ng lahat ng yun. Okay? So, sa letrang B or letrang ba, nung una, yung God's strength. Ano ba yung isa? God's grace and strength. Pangalawa po, yung humility and reliance. O kung sa Tagalog, yung ating pagpapakumbaba at pagtitiwala. Pagpapakumbaba at pagtitiwala. Mga kapatid, isa sa mahalagang bagay na ating dapat magawa ay ang pagpapakumbaba. Okay? Kapag kinikilala natin ang ating mga kahinaan at pagkakamali, tayo ay nagpapakumbaba. Kasi sa ganung klaseng pakikitungo at pakikipag-usap, kung sinasabi natin sa Panginoon na, Lord, meron akong problema, gusto ko sanang isangguni sa iyo at ilapit sa iyo, ihingi sa iyo ng tulong, o alisin niyo ito, tayo ay nagpapakumbaba. Yan. Kasi kung isinusuko mo ang sarili mo, na inaamin mo, tulad ng sinabi natin kanina, kung inaamin mo at kinikilala mo na ikaw may problema at lumapit tayo sa Panginoon, ikaw ay nagpapakumbaba. Kasi ang Diyos ay makapangyarihan, siya ay nasa taas, tayo ay nandito sa lupa. Kilalanin natin siya na Diyos na makapangyarihan. At lumalapit ako, Diyos, ganito ang aking mga problemang kinakaharap ngayon, gusto kong isangguni sa iyo o hingi sa iyo ng tulong ang mga bagay na ito. Dapat tayo ay mapagkumbaba. Kasi ang ating Panginoon ay mapagkumbaba. Yan. Si Jesucristo ay mapagkumbaba. Okay? Maraming bagay na ginawa ang Panginoon na pinakita niya ang pagpapakumbaba niya sa atin. Ang kanyang pagsunod sa krus ng Kalbaryo. Tandaan natin, hindi siya dapat nakapako doon. Tayo. Kasi tayo may kasalanan eh. Ang pinapako sa krus, yung mga gumagawa ng masasama. Yung mga magnanakaw, mamamatay tao o nananakit ng kapwa, sila yun dapat nandun sa krus. Tayo yun. Pero ang nilagay doon o ang nakatalaga doon
na plano ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. So dapat tayo nandoon. So ibinigay niya ang sarili niya, nagpakumbaba siya dahil sa kagustuhan na tayong lahat ay maligtas. Amen? Para tayong lahat ay maligtas. Tandaan nyo, hindi matigas ang ulo natin. Pero hindi niya iniisip lang niya yung ikabubuti na mangyayari sa atin sa hinaharap. Yung plano niya. Pagdating ng araw, itong mga anak natin, tayo, na nananampalataya sa Kanya, ay dadalhin niya sa kalangitan upang iharap sa Diyos na naglalang ng lahat ng bagay. Ito yung mga tao na nananampalataya sa akin, gaya ng sinabi niya na siya lamang ang daan, ang katotohanan patungo sa kalangitan sa Diyos Ama. Okay? So, magpakumbaba tayo. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga problema. At ang pagpapakumbaba na ito ay nagpapahintulot sa atin na higit tayo na umaasa sa Diyos. Amen? Na tayo ay umaasa sa Kanya sa ating pagpapakumbaba. Ang pagtitiwala na ito ay napakahalaga at na para maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi in humility, there is the love of Christ. Okay? At lakas ng Diyos sa ating kinakaharap sa ating buhay. Yan. So, napakahalaga ang ating pagpapakumbaba. Kasi pag tayo ay mapagmataas, tayo ay mayabang, o or hambog, ayaw ng Panginoon ng mayabang, ayaw ng Panginoon ng mapagmataas, o ang tingin natin sa sarili tayo ay magaling pa masing kanino. Ayaw niya nun. Ayaw niya nun. Ang katotohanan niyan, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa James 4:6. James 4:6, o sa Tagalog, ang aklat ni Santiago, Kapitulo 4, versikulo 6. Yan, Tagalog. Okay? James 4:6 or Santiago 4:6. Yan. Buksan niyo po ang inyong Biblia at basahin po natin. Sa Tagalog ko babasahin, ha? Ang sabi doon, ngunit sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos. Kaya nga, sinasabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mapagkumbaba. Yan, sinabi niya doon, ha? Sinabi niya doon na kinakaawaan niya ang mga taong nagpapakumbaba at kinakalaban niya ang mga taong mapagmataas. Okay? Sa English, sabi doon, but He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Yan. Ayaw niya ng mga taong mayayabang. Kasi, actually, yun ang isa sa naging problema din natin nung una na ang tingin natin sa sarili natin, tayo ang magaling. Ha? So, isa yan sa mga pangit na kondisyon ng puso natin bilang mananampalataya. Actually, dapat isa rin yan sa mga problema natin, yung pride, ha? Yung ego, yung para bang ako lang to Ako lang nakakaalam nito, huwag niyo na akong pakialaman. Mas alam ko kung anong ginagawa ko. O sinabi na, ito kapatid, ito ang dapat mong gawin. Makakatulong to para sa iyo. Alam ko na yan. Ako nang bahala. Ha? O kaya pag meron kayong issue ng pagtatalo, ayaw mong ibaba ang sarili mo para lang kayo magkaisa, ha? Na imbis na, sige, hahayaan ko na lang na ako'y magalit. Ay gagawin ko na lang ang lahat ng magagawa ko para tayo magsama, para tayo ay magtagpo, para magkaroon tayo ng kapatawaran. Imbis na lalo pa tayong lumalayo sa bawat isa. Yan. Kasi napakahalaga po mga kapatid, na sinasabi nga, kaya nga pinabuksan ko sa inyo ang inyong mga Biblia sa James 4:6 kasi nga ayaw ng Panginoon ng mga mayayabang. Okay? At sa kabila noon, binibigyan niya ng pabor yung mga taong mapagkumbaba. Okay? Kinakaawaan niya. Yan. Ang mga taong mapagkumbaba. Kasi ang Diyos ay hindi mayabang. Mapagkumbaba siya. Isa pang ehemplo doon, nung pinanganak si Jesus sa Bethlehem, hindi siya katulad natin ay pinanganak sa isang tela na maayos. Okay? Si Jesucristo pinanganak sa isang sabsaban.
Alam niyo ba yung sabsaban, yung kinakainan ng mga kabayo at mga baka, di ba? Yung mga damo doon siya pinanganak. Minsan nga naisip ko, di ang katinon. Pero hindi, meron naman kasi mga tela nakabalot kay Jesucristo. Pero ang punto ko pong gustong ipaalam sa inyo, naging mapagkumbaba yung kanyang pagdating dito sa lupa. Imbis na siya ay pinanganak. Tandaan natin, anak siya ng Diyos. Dapat siya nasa mabuting kuna, ha? Kuna o higaan ng isang mapagpalang Diyos. Pero hindi, nandun siya sa sabsaban. Ha? So doon pa lang pinakita na sa atin ng Panginoon ang kanyang pagpapakumbaba. Ayan, yung mga magulang niya, nahirapan si Jose at saka si Maria. Kumakatok sila sa mga pintuan, walang gusto magbukas ng pintuan sa kanila. Pero dumating yung pagkakataon, wala silang kwarto pero meron silang isang sabsaban na pinamamahayanan ng kanilang asno, ng kanilang kabayo, kung ano pa mga nandoon. So yun. So anyway, at yun nga, pinakita niya ang kanyang pagpapakumbaba. Maging sa krus ng Kalbaryo, ibinigay niya ang kanyang buhay para lang masabi at malaman natin na wala sa kataasan ng ating kaisipan, ng ating pansariling na pagmamayabang na kaya natin gawin ang lahat ng bagay. Hindi po. Huwag alisin po natin yan sa isipan natin na tayo ay mapagmataas. Okay? Tayo dapat ay nagpapakumbaba sa Panginoon. Yan. So, ikatatlo, sa letrang C, okay, sabi doon, trust the presence and the power of God. Okay? Trust the presence and the power of God. O, sa Tagalog, magtiwala sa presensya at kapangyarihan ng Diyos. Magtiwala sa presensya at kapangyarihan ng Diyos. Okay. Malapit na po tayo. Okay. Ang Diyos lamang ang tanging solusyon sa lahat ng ating mga problema. Kapag tayo ay dumadaan sa pagsubok at hamon ng ating mga buhay, kasama na po doon ang ating mga kahinaan. Okay? Kasama na po doon ang ating kahinaan. Tayo mga tao ay mayroong mga hangganan. Meron tayong limit. Okay? Meron tayong limitasyon sa ating kakayahan at pag-uugali. Okay? Kaya nga tayo ay kanyang nauunawaan at minahal ng lubos. Okay? Kaya niya tayo nauunawaan kasi may limit. Okay? May hangganan ng ating isipan, may hangganan ng ating ugali, may hangganan tayo. Maski ang buhay natin dito sa lupa, may hangganan. Okay? Ha? Nabuhay tayo sa unang araw nung tayo iniluwal ng ating ina. Lumago tayo, lumaki tayo, nag-aral, pinalaki, nagtrabaho, nag-asawa at anak. Dumating yung pagkakataon, dumating na yung tayo naman ay mawawala. Ha? Kasi mabilis lang ang buhay ng mga tao. Mabilis lang ang buhay natin. Mabilis lang ang buhay natin. So ang ibig ko sabihin doon, may limitasyon tayo. May hangganan ng lahat ng bagay. Kaya dapat po tayo magtiwala sa presensya at kapangyarihan ng ating Diyos. So habang tayo ay magkakasama sa ating pananalig sa Panginoon, dapat magtiwala tayo. Magkaroon tayo ng ugali na ang Diyos lamang ang pwede nating sandalan sa lahat ng mga problema na ating pinagdaraanan. Kasi siya lamang ang perpektong Diyos. Hindi tayo Hindi tayo. Kahit na ang pangalan mo ay perpekto, hindi ko alam kung mayroong pangalan sa inyo ay perpekto. Meron akong kaklase nun ng pangalang perpekto o kakilala, perpekto. Pero hindi naman siya perpekto. Mura ng mura o kung ano ng mga bagay na ginagawa. Pero, ating nakuha yung ibig ko sabihin. So, pero isa lamang ang perpekto, ang Diyos lamang ang perpekto. At kaya nga dapat po ay tayo magtiwala sa Kanya, sa presensya niya sa ating buhay. Kasi magmula nung tayo tumanggap sa Kanya, ang gabay ng banal na Espiritu at presensya ay nasa atin. Nasa atin po yun. Kaya iingatan din natin ang ating sarili. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo kanina, araw-araw pwede tayong humarap sa problema. Araw-araw pwede tayong magkaroon ng kasalanan. At kaya nga, by the grace of God, dahil sa pagpapala ng Panginoon na nananatili sa ating buhay, siya ang nagbibigay ng daan para tayo makalagpas sa mga problema ito. Kung tayo ay magtitiwala. Magtitiwala. Napakahalaga po nung aralin na yon na malaman natin ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Okay? So, malapit na po tayo. Alright?
Malapit na po tayo. So, babalik po tayo sa Biblia at buksan po natin. Meron po tayong dalawang verses. Meron tayong dalawang verses sa Biblia na dapat na babasahin natin at tingnan kung ano ang sinasabi ng Panginoon para sa ating lahat. Okay? So, ang una po ay ang Psalm 28 verse 7. Psalm 28 verse 7 o kaya sa libro ng Salmo, mga Salmo o mga awit, 28 versikulo 7 o 7. Yan. Okay, Psalm 28 verse 7. Yan. Sige ha. Buksan po natin ang inyong mga Biblia at basahin natin ang sinasabi ng Panginoon. Maganda ito na may share ko sa inyo. Yan. Okay. Sige po. Ang sabi po doon, kayo ang nagpapalakas at nag-iingat sa akin. Nagtitiwala ako sa inyo ng buong puso, tinutulungan niyo ako, kaya nagagalak ako at umaawit ng pasasalamat. Yan. Sinasabi po doon ni Haring David, si Haring David po ang nagsulat ng Salmo. Sa mga hindi nakakaalam, na ang Book of Psalm is written by King David, si Haring David. Okay? Sabi niya doon na ang Panginoon ang nagpapalakas at nag-iingat sa akin. Okay, sa English, the Lord is my strength and my shield. My heart trust in Him. Ang puso niya, ni Haring David, ay nagtitiwala sa Panginoon. And He helps me. Tumutulong siya sa atin. Okay? My heart, o ang puso natin, ang puso ko, sabi ni Haring David, leaps for joy. Okay? Nagagalak. Masaya siya dahil sa kanyang pagtitiwala at sa pagmamahal ng ating Panginoon. Okay? At ang kanyang mga awit ay nagsisilbing papuri sa kanya. Yan. So, yung mga papuring kinanta natin kanina, yun ay mga pasasalamat dahil sa nangyari sa ating buhay. Dapat yun ang nagiging silbi at nagiging pinagmumula ng ating papuri sa Panginoon, sa mga ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Dapat intindihin natin na ang papuri at pasasalamat dapat bukal sa kalooban natin, hindi dahil lang sinasambit lang ng ating bibig. No, hindi po mga kapatid. Kailangan ang papuri, ang tunay na papuri. Sabi dito okay? My heart leaps for joy. O tinutulungan niya ako at nagagalak ang puso ko, ang ako, na umaawit ng pasasalamat. Kailangan nang gagaling sa puso. Kasi nga, dahil nagtitiwala tayo sa Kanya. Yan, nagtitiwala tayo sa Kanyang pagpapala, sa Kanyang mga biyaya. Okay. So, I hope na yun po ay naging maliwanag sa ating lahat. Pwede nyo ring ibahagi yan sa inyong mga anak. O sa mga inyong mga mahal sa buhay. Actually, mas maganda kung naisusulat nyo at naibabahagi nyo rin sa inyong kapwa para sila rin mabahagian din ng pagpapala ng ating Diyos. Okay? Yung sumunod po ay ang aklat ni Josue, Kapitulo 1, versikulo 9. Yan. Joshua 1:9. Joshua 1:9. Siguro ang ilan sa inyo alam na ito o narinig na. Okay? Joshua 1:9 o ang aklat ni Josue, Kapitulo 1, versikulo 9. Okay? Sige po. Babasahin natin. Sabi po dito, alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya't manghina dahil ako, ang Panginoon, na iyong Diyos, ay sasayo kahit saan ka man pumaroon. Wow! Narinig niyo po ba yon? Nabasa niyo ba yon? Nabasa niyo ba yon? Sabi doon, huwag kang matakot o manghina dahil ako, ang Panginoon, na iyong Diyos, ay sasayo kahit saan ka man pumaroon. Kahit saan tayo. Sa English. Okay? Sa English. Sabi doon, have I not commanded you, be strong and courageous, do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Kahit saan ka magpunta. Ang pagmamahal, ang pagpapala, ang biyaya, ang kanyang shield, ang kanyang sanggalang, ang kanyang kamay ng proteksyon
ay nakabalot sa atin kahit man saan tayo magpunta. Kasi ang Diyos kahit saan nandun siya. Kaya nga dapat wala tayong dapat maitago sa Kanya. Kailangan bukal ang puso, ang ating relasyon sa Kanya. Kasi kapatid, mas maganda kung tapat tayo sa Panginoon. Mas maganda kung lubos natin binubuksan ang ating buhay sa Kanya at sabihin natin sa Kanya yung ating mga kahinaan. Dahil sinabi nga niya, kung ang kahinaan mo ay ganyan at inaamin mo, binubuksan mo sa Panginoon, nagpapakumbaba ka, nagtitiwala ka, ibinibigay mo sa akin. Ang kapangyarihan niya, ang kanyang pagiging perpektong Diyos ay nandoon. Tinutulungan niya tayo. Sana naunawaan po natin. Kasi alam niyo na sa maraming pagkakataon, nililito rin tayo ng kaaway. Nagkakaroon din ng mga bagay na nakakapagpalito sa buhay natin, sa isipan natin. Maaaring yung mga problema natin na binanggit natin kanina, yung health, relationship, kaibigan, pera, kalusugan, yung mga ganung bagay. Nangyayari sa simbahan. At kaya nga natutuwa nga ako dahil merong yung mga ilan sa atin na nagpa-follow up at tumutulong doon sa mga nangangailangan ng mga may pangangailangan sa pananalapi o yung asawa, nagkaroon ng problema sa asawa, iniwanan, o mayroon akong anak na nag-i-struggle sa pag-inom o sa droga, o yung aking mga magulang, hiwalay sila o yung mga bagay na ganun. Ilan lang yun sa mga halimbawa na dapat na ilapit natin yun sa Kanya. Dapat maging bukas ang ating puso sa Kanya kasi nakikita ng Panginoon na nagtitiwala tayo sa Kanya. Yan. Kasi kung nagtitiwala tayo sa Kanya, isasabihin natin sa Kanya kung ano yung mga naging problema natin. Kasi alam niyo yung bilang magkaibigan, di ba? Lahat tayo may kaibigan. Nasasabi natin yung sikreto natin sa kanila. Nasasabi natin sa kanila yung mga bulong-bulungan o yung mga bagay na, uy, naalala mo si ganito, yung ganyan. Meron akong i-chismis sa'yo, meron akong babalita sa'yo, kilala mo ba si ganito, si ganyan. Nasasabi natin yung mga bagay na ganyan. O kaya, nasasabi ko, si Mother, si Erpat, yung mga ganon. Yung aking mga magulang, mga ginagawa. Alam mo na yung ibig ko sabihin, mga kapatid. Alam ko na intindihan yung ibig ko sabihin. Pero, ang punto ko doon, kung nasasabi natin yung sa ating kapwa, bakit hindi natin sabihin sa Panginoon? Isuko natin sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya. Okay? Sabi doon ulit, huwag kang matakot. Ha? Huwag kang mabahala. For the Lord your God will be with you wherever you go. Okay? O yung sa Salmo 28 verse 7. Okay? My heart leaps for joy, and with my song I praise Him. My heart trusts in Him. O ang puso natin dapat nagtitiwala sa Kanya. Dapat nagtitiwala sa Kanya. So, sa pagtatapos, balikan po natin yung 2 Corinthians 12:10 to 11, ha? Yung ating verse, yung una nating binasang verse sa 2 Korinto 12:10 hanggang 11. Sabi po doon, dahil dito, maligaya ako sa aking kahinaan. Maligaya ako sa aking kahinaan. Si Apostol Pablo po ito nagsasalita na ito. Sa mga panlalait sa akin, sa mga pasakit, panguusig, at sa mga paghihirap, alang-alang kay Kristo. Sapagkat kung kailangan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. Isipin mo yan, sandali kapatid. Isipin mo yan. Sa kabila ng mga taong nanlalait sa akin, sabi niya sa mga pasakit, panguusig, sa paghihirap, alang-alang kay Kristo. Nang dahil sa ganon, dahil ako ay mahina, inaamin ko na may problema ako. Dahil sa kanyang pagpapalat, biyaya at pagmamahal, okay, pinalalakas tayo ng Diyos. Pinalalakas tayo.
Ang susi doon, mga kapatid, ang pagtitiwala. At alam ko, nag-struggle ako dyan noon, yung pagtitiwala. Kasi tayo, minsan pag magkakaharap tayo, pwede natin sabihin, oo, nagtitiwala ako. Pero ang katotohanan, pinag-aaralan ko pa rin kung talagang ako'y nagtitiwala. Mga kapatid, ang katotohanan niyan, pwede natin lukuhin ng isa't isa. Pwede natin sabihin na tayo ay maayos, tayo ay okay, magandang hanap buhay namin dito, o sige nito, sige ganyan, okay sa amin. Pwede nating sabihin sa kapwa natin yung gusto nating sabihin. Pero alam nyo ba, na alam ng Panginoon ang laman ng ating puso at isipan. Hindi natin siya pwedeng taguan, o linlangin, o pagsinungalingan, o talikuran. Kasi alam niya tayo. Kilala niya tayo. Magmula sa sinapupunan ng ating mga ina, hanggang sa paglago, paglaki, pagtanda. Alam niya ang bawat kilos natin. Alam niya ang ginagawa natin. Alam niya ang iisipin natin. Alam niya yung pagtatagpo natin ngayon. Alam niya ang gagawin natin mamaya, o bukas, trabaho, o uwi ako sa bahay, ganito na naman ang problema. Ang masasabi ko lang sa iyo, kapatid, na pag tayo ay mananalangin o ipagkakalob natin ang ating buhay sa Panginoon ng tuluyan, buksan natin ang ating kalooban sa Kanya. Huwag tayong mahiya. Huwag tayong matakot. Sabi nga ni Joshua, huwag kang mabahala. Wala naman tayong dapat ikatakot. Wala namang mawawala sa iyo. Wala namang mawawala sa akin kung isusuko natin sa Panginoon ang mga problema natin. Ngayon, magkakaroon ba ng mabilis na lunas sa mga nangyayari sa buhay natin? Hindi ko masasabi yun kasi hindi naman tayo ang Panginoon. Ang Panginoon ay nandun. Darating yun sa oras na nakatakda na ibibigay sa atin. Basta manampalataya lang tayo sa Kanya. Every now and then, sinasabi nga niya, magtiwala ka sa akin, magtiwala. Lagi niyang pinapaalala yun sa atin. Bakit? Kasi tayo mga tao, madaling magmaliw ang ating isipan. Ano niyo ba ang ibig sabihin? Madaling magmaliw, madaling mabago. Mahipan lang ng hangin, o pumasok dito, labas doon, o maganda ang pag-uusap natin mamaya, paglabas natin, iba na ang pinag-uusapan. Yung mga ganung bagay. Kapatid, naranasan ko na rin yun. Isa rin ako, sabi ko nga sa inyo, matigas ang ulo ko noon. Matigas pa ba ang ulo ko ngayon? Pero masasabi ko nga sa inyo na nasa pagtitiwala natin yan. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo na yung pagtitiwala ko sa Diyos ay pareho ng sa inyo. Hindi po. Kada isang taong ginawa ng Panginoon, may kanya tayong katangian at kilala niya tayo. So, ang ibig sabihin doon, kailangan yung relasyon natin sa Kanya, kailangan maging bukal ang ating kalooban, bukas ang ating puso at isipan, at isuko natin sa Kanya yung mga suliranin, yung ating kahinaan, mga pagkukulang sa Diyos. Okay? Dahil sa mga pagkukulang yon, ang kalakasan ng Panginoon, ang Kanyang biyaya ay nandoon. Doon natin masasaksihan o mararanasan yung mga bagay na ginawa para sa atin ng Panginoon. Okay? Kaya si Apostol Pablo, babalik tayo doon, si Apostol Pablo noon na maligaya siya sa kanyang kahinaan dahil sa kanyang pagtitiwala kay Jesucristo na ating tagapagligtas. Kaya nung siya ay nilait, inusig, mga pasakit galing sa kapwa-tao, yung mga problema ng kanyang kinaharap, okay, ay kanyang ipinagkatiwala sa Panginoon. At alam niya na ang kapangyarihan ng Diyos ay siyang nagbibigay ng lakas para malagpasan ang mga bagay na ito na dumarating sa ating buhay. Kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig at dalangin ko sa pagtatapos ng panalangin natin ngayong umaga na isipin natin ang salita ng Panginoon. Isipin natin ang ginagawa niya para sa ating buhay.
Purihin po ng lubos ang ating Panginoon sa kanyang pang-araw-araw na biyaya. Okay? Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Sige po, tayo ay magdasal, ipikit ang ating mga mata at tayo ay yumuko at magpasalamat sa Panginoon sa kanyang ginawa. Panginoong Ama nasa langit, salamat po Panginoon sa umagang ito. At salamat sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng aming pangangailangan. At hindi mo kami pinabayaan, minahal mo kami. At sa kabila ng mga pagkukulang namin Panginoon, minahal mo kami. Panginoon, dalangin po namin na kami ay mag-isip sa aming mga ginagawa sa aming pang-araw-araw. Naway Panginoon na maging maliwanag sa amin ang iyong salita. Nanaway pagkalooban mo kami ng tamang pangunawa at pag-intindi, Panginoon, ng iyong salita. Nanawa, Panginoon, na may isa puso, may isa isip namin, Panginoon, ang kahalagaan ng pagtitiwala, Panginoon, na sa kabila ng mga dumadaan sa aming mga problema at suliranin, Panginoon, dapat kami ay manampalataya sa iyo, magtiwala sa iyo, isuko ang aming mga problema at magtiwala at intayin namin, Panginoon, ang magiging tugon mo sa aming mga problema, Panginoon. Ganun pa man, Panginoon, amin pong dinudulog sa iyo, Panginoon, na tulungan mo kami sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At nawa, Panginoon, ang paghahari ng Banal na Espiritu sa pamagitan ni Jesucristo na aming tagapagligtas, Panginoon, ay magbunga sa aming pamumuhay, nang sa gayon ay makita ito ng aming kapwa na kami rin ay maging tanglaw sa aming bayan, sa aming tahanan, sa aming pamilya. Nang sa ganon, Panginoon, na may isa pamulat din namin, Panginoon, sa aming mga kakilala at mahal sa buhay na tunay ang Diyos, tunay at buhay at nagahari sa kalangitan, at darating ang pagkakataon ng Panginoon na kukunin mo rin kami, Panginoon, at makakapiling ka namin, Panginoon, magpakailanman, dahil yun po ang iyong pangako para sa aming lahat. Salamat, Panginoon, sa magandang araw na ito. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong basbas at naway pagpalain mo ang bawat sa aming kani-kaninang pamilya. Dalangin po namin, Panginoon, na pagalingin mo ang aming mga problema, ang aming suliranin, ang aming mga sakit. Tulungan mo kami sa aming pang-araw-araw na kakainin. Maraming salamat po. Purihin ang iyong pangalan magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 O, sige po. Ako po ay magpapaalam na sa inyo. Hanggang sa muli. Naway patuloy tayong pagpalain ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sige po, hanggang sa muli. Papaalam na po ako sa inyo. Bye-bye.